Mga kababayan, tumataas po ang tsansa na pumasok ang super bagyong may international name na Dolphin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa first week po ng August. Alamin ho natin ang mga posibleng lugar na maapektuhan nito. Gayun din ang epekto po ng easterly sumalisang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Pati na rin po ang low pressure area na nagbabantang pumasok sa ating PAR ngayong araw po ng Biyernes. Pero bago natin simulan, syempre huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating update para mapanood din po ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. Ito po muli si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Biyernes, July 31, 2026. So unahin muna natin ito pong banta ng super bagyo na merong international name na Dolphin. Explain ko pong mabuti para hindi po tayo malito at maguluhan. Ito pong Dolphin, international name po yan ng bagyong nasa labas ng ating bansa. At tatawagin naman po yung bagyong Luis pagpasok sa ating PAR sa first week po ng August. Sa inilabas ho ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, ito po makikita nyo na mabuti, naka-flash po sa ating screen. Kung makikita ho ninyo, pagitan ho ng July 30 hanggang sa August 5, tumataas ang tsansa at magpapakita ito sa ating monitoring system. Ang ibig sabihin nito, dahil sa pagbabago po ng track or pagkilos po ng super bagyo na ito, tumaas lalo ang tsansa na pumasok sa ating PAR. Sa pagitan naman po ng August 6 hanggang sa August 12, ito po ay week 2 po ng August, ay lalong tataas ang tsansa na pumasok sa ating PAR. Ngayon naman po, ano naman yung mga lugar na posible pong maapektuhan ito kapag pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility? Base po sa iba't ibang weather model na ating ginagamit and then doon din sa tropical cyclone threat potential na inilabas ho ng Pag-asa, parte pong extreme northern Luzon ang posible pong maapektuhan ito. Pag sinabi ho natin na extreme northern Luzon, ito po yung mga lugar kasama ho dyan ang ilang bahagi po ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, lugar ng Babuyan Island, yan pong mga lugar na yan. Pero ipapaalala ko sa inyo, kapag pumasok po yan sa first week hanggang second week po ng August bilang super bagyong Luis, pwedeng mas maging mahina ang epekto nito. Dahil hindi naman po yung pinakasentro o pinakamata ng bagyo ang tatama po sa ating Philippine landmass. At makikita nyo sa ating screen dito sa may bandang taas, no, makikita nyo yung sirkulasyon ng super bagyo na yan. Hindi po natin yan masyadong ina-update ng mga nakaraan dahil nga marami nagsasabi wala naman nung update ng malakas na bagyo. Nasa labas kasi yon ng ating Philippine Area of Responsibility na hopefully dapat po maunawaan ninyo. Yung ibang mga solid viewers natin, nauunawaan yung update ni Kuya Francis. So balikan natin yan. Ngayon po muna mag-focus tayo dito po sa low pressure area na inaasahan din na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw. Ito po, no, sa pinaka-latest forecast po na nilalabas ng Pag-asa, itong low pressure area po ay nasa unlikely pa rin ang category. Meron po itong lokasyon sa ngayon na 1,455 kilometers east of Eastern Visayas. Bagamat ito po ay nasa unlikely pa rin ang category, mataas pa rin ang tsansa nito na magpaulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Inaasahan din paglipas ng 1 hanggang sa 3 araw ay malulusaw at mawawala na rin po ito sa ating monitoring system. Pero sa forecast weather condition natin ngayong araw po ng Biyernes, sa area po ng tinatawag natin na Eastern Visayas, kasama po ang Northern Mindanao, Caraga at Davao region, ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasama pong pagkulog at paggidlat dahil po yan sa extension o trap po ng low pressure area. Ito po para mas maunawaan natin. Ang LPA, Tropical Depression, mahinang bagyo, ay maraming mga ulan ang binibigay at idinudulot niyan. Yung naunang low pressure area po na nasa loob ng ating PAR noong mga nakarang mga araw, nakaapekto sa Metro Manila, Central Luzon, ay talagang halos buong araw tayo nakakaranas ng mga pag-uulan. Etong low pressure area na ito, kapag nakapasok na sa ating PAR, parte o malaking bahagi po ng Eastern Visayas, ilang bahagi ng Mindanao, ang makakaranas po ng tuloy-tuloy ho ng mga pag-uulan. Pero layan ko sinasabi, dahil po sa init o alinsangang hangin dulot po ng easterlies, ay malulusaw din itong low pressure area. Wala pong mag-trigger para lumakas ang LPA na ito dahil wala po tayong habagat o nandoon tayo sa tinatawag na monsoon break, yung pansamantalang pagkawala o paghina po ng habagat. Sa Cagayan Valley naman po,
kasama ang Cordillera Administrative Region, apektado naman po ng maalinsangang hangin o yung easterlies na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Ang epekto naman po nito ay mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, yung mga lugar na hindi ko nabanggit dyan, sa Visayas at Mindanao, mag-ingat din po sa banta ng tinatawag natin na mga localized thunderstorms. Ganito po, mas aktibo po ang mga local thunderstorms pag meron po tayong easterlies. Ang local thunderstorms madalas tuwing hapon at minsan inaabot sa gabi yung mga pag-uulan po na idinudulot nito. At mapapansin nyo, malalakas na mga pagkulog at pagkidlat po ang ibinibigay nito sa mga direktang lugar po na naapektuhan. At ang local thunderstorms po natin may dalawang kategorya. Meron pong mahina at merong severe na tumatagal ng 1 hanggang sa 2 oras. Ito naman pong habagat o southwest monsoon. Marami nagtatanong, wala na bang habagat? Tapos na ba ang habagat season? Hindi pa po tapos ang habagat. Nandyan pa rin ang epekto ng habagat. Mahina lamang ito, o yung pasamantalang paghina pagkawala. Dahil walang ibang weather system na magpapalakas dito. Sa first week hanggang second week po ng August, papasok ang super bagyong may international name na Dolphin at tatawagin bagyong Luis. Yon ay magpapalakas dito sa habagat o southwest monsoon. Kahit hindi man magkakaroon ng direktang paglandfall o pagtama ang pinakamata ng super bagyong Dolphin, palalakasan naman niya o hatakin naman niya ang epekto po ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod po ng mga linggo. So yun po yung senaryo na dapat maging alerto po at dapat mag-ingat tayo. Ipinapaalala ko ho sa inyo, ngayong Agosto meron po tayong inaasahan na 2 hanggang 4 na bagyo po na papasok at mabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa natin malalaman sa ngayon kung lahat ng mga bagyo na yun magiging malakas ba, magiging super typhoon o mga mahihinang bagyo. Pero ang dapat nyo pong tandaan, karaniwan sa mga nangyayari sa atin ngayon, yung mga malalakas ho na bagyo ay nagre-record. Ito, tulad po nito. Etong super bagyong Dolphin, magre-record po yan. Hindi yan talaga direktang tatawid sa ating landmass. Madadampian lamang ng trough or extension ng hangin niya. Ito nga pong ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. Ngayon, i-explain ko sa inyong mabuti yung tinatawag natin na kategorya ho ng mga bagyo para din alam natin kung gaano ba kalakas, kung ang klaseng bagyo ba ito. Ito po. At kasama dyan, etong super bagyong Dolphin. Pag meron po tayong category 1 na bagyo o signal number 1, yan po yung tinatawag natin na mahinang bagyo o tropical depression. Ang tropical depression, tandaan nyo pong mabuti, nagtataglay lamang ito ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Ang category 2 naman, nagtataglay ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Yan naman yung tropical storm. Severe tropical storm, category 3, nagtataglay ho ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ito po yung mas malalakas na yung typhoon at super typhoon category po na bagyo. Yung super bagyong Dolphin, pasok yan sa category 5. Ang category 5 natin, nagtataglay ng hangin 185 kilometers per hour. Pataas ho yan, At ito po, kapag mahinang bagyo, mas maraming ulan po ang ibinibigay sa mga direktang lugar na naapektuhan. And usually, umaabot pa yan ng 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan, lalo na kung direkta itong nakatama. Ang mga low pressure area, ganun din, madaming ulan din ang binibigay nito. Pero ang mga typhoon, super bagyo, super typhoon, mahina o kakaunti yung ulan ay binibigay niyan. Pero sobrang lakas naman po ng hangin. Yung hangin po nito, yung tinatawag natin na life-threatening talaga at nakakatakot po. So bago natin ipagpatuloy, bigyan ko muna kayo ng paalala. Baka makalimutan natin. Eto po, ilang araw bago po dumating itong banta ng super bagyong Dolphin sa ating PAR, kahit parte po ng extreme northern Luzon, mahahagi pa rin, possible kasi na yung trough extension ng hangin nito ay kumalat dahil sa lawak ng radius. Tandaan nyo, ang super typhoon, malawak yung radius po ng bagyo. Kailangan maging alerto tayo. Yung mga light materials lamang ang bahay, pwede ho ninyong lagyan ng pabigat yung mga bubong natin, yung mga bubong ho ninyo, para hindi po tangayin ng hangin. At yung mga bahay natin na malapit sa mga puno at mga kawayan, pwedeng putulin para hindi po yun ang maging senyalis ng mga pagbabagsak nila o mabagsakan pa yung mga bubong natin. Pangalawa, kailangan ho natin i-safety ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento, mga papeles, lalo na po sa mga mababang lugar. Sa low-lying areas naman sa Metro Manila,
Visayas at Mindanao, linisin ng kapaligiran. Yung mga plastic basura, wag kung saan-saan itapon. Dahil kapag yan ay nakakalat, mabilis po ang mga pagbabaha dahil bumabara yan sa mga kanal. Eto pa po, dapat meron po kayong go bags. Yung go bags natin karaniwan, binabaliwala natin. Pero dapat po yan ay laging nakahanda. Meron po yan tubig, merong gamot, meron pong flashlight, pito, merong cash, importante yan. Hindi lamang sa lindol, bagkos kapag malalakas na bagyo, mahinang bagyo man, lagi po dapat tayong merong go bags. Dapat po ugaliin natin yan. Ito pa po, no, mag-imbak din tayo ng pagkain na sasapat po ng pang ilang araw. Gano'n naman katagal, Kuya Francis? Dapat sanayin natin, no, yung pang isang linggo po na stock ng pagkain. Kung wala naman tayong budget, kung ano lang yung kaya nating bilhin, itlog, tubig, no, bigas, yung ano lang po yung kaya na matagal pong masira. At yung panghuling paalala na lagi ko sinasabi, kailangan ho ipanalangin natin sa Panginoon, etong super bagyong Dolphin. Sinasabi ko meron hong bagyo nasa labas ng ating parha, pero sa ating area, wala naman po talaga. Dapat po maunawaan natin yan. Huwag po kayo agad mag-comment ng kung ano-ano. Kailangan ipanalangin natin na malusaw yan o magbago pa ang direksyon papalayo. Dalawang senaryo kasi ang kinukonsider natin dyan sa malakas na bagyo na yan. Pwedeng mas bumaba pa ang track niyan. Imbes na extreme northern Luzon lang ang maapektuhan yan, pwedeng maapektuhan pa ang ilang bahagi po ng Central Luzon, Northern Luzon, yun na pinaka-worst na po. Yung pangalawang senaryo, pwede itong mas lumayo pa, no? o hipa ng malakas na hangin papalayo. Imbis na maka-apekto at pumasok sa ating par, hindi na ito papasok. Pwedeng ganun po ang mangyari sa pangalawang senaryo. Pero laging ko sinasabi, pag super typhoon talagang isang bagyo, napakalakas ng hangin nito, kahit meron pong high pressure na humatak yung papataas, hindi po talaga kakayanin. Pero wala namang imposible sa Panginoon eh. Kapag ipanag-pray po natin yan po pwedeng humina at malusaw, no? Sa pangalan ni Jesus po, walang problema ho yan. Ito i-summarize natin. Ang pangunahing weather system pa rin na nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa parte ng Eastern Visayas muna tayo ay ang low pressure area. Hindi pa ito ganap na bagyo, hindi rin ito magiging bagyo at inaasahang malulusaw sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Pero magpapaulan sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas, Caraga, Bicol Region, ilang bahagi po ng Davao Region. O ito naman pong easterlies o yung malinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, nakakaapekto sa Luzon, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo sa hapon ng mga pag-uulan. Ang easterlies magtatagal lamang yan ng ilang araw at mawawala din kapag pumasok na ulit o bumalik na ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ito naman po mga local thunderstorms ay sa hapon at sa gabi lamang yan magpapaulan. Tinitrigger lang kasi o pinapalakas yan nito nga pong easterlies o maalisang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. So idagdag ko lamang, marami nagtatanong ano-ano daw ang pangalan ng bagyo na mabubuo. Ngayon pong first week o ngayon pong month po ng August, kasi nga sinabi ko sa inyo, 3 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok. Pwedeng mas mababa, no? Pwedeng mas madami. Unang-una, yung Luis, ito po, kapag yung super typhoon Dolphin nakapasok sa FAR sa first week po ng August, tatawagin po yung bagyong Luis. Pangalawa, Maymay. Pangatlo, Neneng. Pang-apat, Obet. At meron pang yung panghuli, yung Pilandok. Lahat po ng mga yan, hindi pa natin malalaman kung magiging malalakas na bagyo o mahihina hanggat hindi pa lumalabas yung kanilang track and forecast system. Doon pa rin kasi natin malalaman, no? Kaya huwag kayong magdepende kung sinabi ng ibang mga kababayan natin, ako mukhang malakas yung bagyo kasi Luis, kasi Maymay, Neneng, Obet, wala pong kinalaman ang pangalan ng bagyo kung ito ay magiging malakas o magiging super typhoon. Kailangan sa ganitong sitwasyon, maging alerto at maging handa lamang po tayo. Ngayon po, bago ko tapusin, magbibigay po ako ng Bible verse at ito po yung hinihintay ng iba nating mga kababayan. And kung nakaabot ka hanggang dito, mapalad ka po kapatid, kababayan, no? Ang nanay and tatay ko dyan, mapalad po kayo. Ito po, kung may Bible po kayo at kung kabisado nyo, ito po, napakinggan nyo pong mabuti. Sa Filipos 4:13, ito po ang sinasabi, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat po ay magagawa natin. Alam nyo, napakahirap talaga ng buhay dito sa mundo. Maraming problema, maraming mga bagay na hindi natin inaasahan o ina-expect. Totoo nga na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Tayo ay stranger lamang dito, ang tunay nating tahanan ay sa langit po. Pero alam nyo, sa kabila ng mga problema, mga lindol, bagyo, at mga problema sa ating bayan, lahat po ng mga yan ay makakaya natin, no?
kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon na siya po nagbibigay ng lakas sa atin. Alam nyo, sa sitwasyon po ng mga Pilipino, sobrang tatag po natin. Talagang minsan, kapag wala na tayong malapitan, sa Panginoon po tayo lumalapit. At lagi ko sinasabi sa inyo, importante na sa bawat gagawin natin, pupuntahan natin mga bagay, activities, kailangan po ipag-pray natin sa Panginoon. At minsan, huwag tayong magyabang, no, na alam natin lahat ng bagay. Limitado lamang po ang ating isipan at lahat ng bagay dapat isinasangguni natin, no? At yung mga bagay na alam natin, yan po ay nanggagaling lamang po sa Panginoon. At tayo mismong tao ay kulang tayo sa kalaman. Kaya kailangan lagi tayong humingi ng wisdom and knowledge po sa ating Panginoon. Bago ko tapusin, mag-short prayer po muna tayo. Lord God, maraming salamat sa araw po na ito na pinagkaloob mo sa mga viewers ko, sa manonood po ng channel na ito. Maraming salamat po at ingatan mo kami sa buong araw po na ito ng Biyernes. Gayon din sa mga susunod na mga araw. May mga bagyo man pong nakikita sa forecast ay pag-ingatan mo po kami. Ito po ang aming sampot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.